O nami-miss nyo na ba? Si General Torre, ilang linggo na, no? 2 linggo na po na wala sa Philippine National Police si General Torre, pero marami tayong nakikita, no? Parang lumungkot, di ba? Ang Philippine National Police hindi ganoon ka-aktibo. Ewan ko lang ha, napapansin ko lang yan ha, parang nagiging less active ang Philippine National Police. But we also support the Philippine National Police, the new leadership. No? Pero yun lang, medyo nakakamiss lang na wala si General Torre. Eto na, ka-coffee. Malapit na po ang kauna-unahang hearing ni Digong. Ito yung babasahan siya ng kanyang kaso, no? Confirmation of charges dyan po sa International Criminal Court, dyan po sa The Hague. Sa September 23 na po yan. At once na magsimula na ka-coffee, itong hearing na yan, sigurado tayo na magkakaroon po ng kilos protesta itong mga supporters ni Digong para tutulan yung rally na yan. At wag naman sana, di ba, yun ang ayaw natin na lumala yan, magkaroon ng kilos protesta, malawak ang kilos protesta, at dito natin nami-miss si General Torre. Kasi alam natin, si General Torre, kapag sinabi niya, gagawin niya. And matibay yung kanyang suporta sa ating presidente. Sa napakaraming pagkakataon, interview kay Dilima, sa kanyang pagbisita sa Tugigaraw, sa ibang mga okasyon, talagang tiyak na tiyak. Kumbaga 100% o 200% yung kanyang suporta sa administrasyon ni PBBM. So sa mga ganyang sitwasyon, ay isa talaga hinahanap mo, si General Torre talaga, no? Kasi kumbaga isa yan sa pinaka-pillar, no? Tagapagtanggol ng presidente. So yun lang, nakalulungkot lang, no, na na-relieve ito. Pero wag kayong mawawalan ng pag-asa, ka-coffee, dahil ito po ay relieve lang. Na-relieve lang po siya, hindi ibig sabihin natanggal na siya. Siya po ay nananatiling 4-star general. Marami pong mga theory dyan, marami tayong mga tinatanong-tanong dyan. Pwede pa bang makabalik si General Torre? Actually, may chance pa. May chance pa na makabalik siya bilang hepe ng Philippine National Police. Kasi medyo complicated yung setup ngayon eh. Parang ito lang yung pagkakataon na yung 4-star general, ibig sabihin yung pinakamataas na posisyon, no, ay hindi siya ang namumuno, di ba? Ironic yan. Ikaw yung 4-star, supposedly, you are the top top police official, pero hindi ikaw yung namumuno. Pero kung titingnan ninyo ha, sa mga nawawala ng pag-asa, hindi naman sa pampalubag-loob ito, no, pero kung titingnan mo, yung kanyang memo, relieve lang siya. At the same time, yung appointment ni Nartates, acting lang. Ibig sabihin, acting, hindi pa talaga ganap, di ba? Kumakatawan lang muna. Posibleng mapalitan, or paano pag natanggal na yung pagkakarelib ni General Torre, siya na yung babalik bilang hepe ng Philippine National Police. Kaya medyo control dapat Hindi natin alam yung mga posibleng mangyari. But of course, may mga dahilan yan kung bakit nangyayari yan. Ang presidente natin, hindi naman magdidesisyon yan dahil sa sumbong ni Remulla o sa sumbong ng sino man. Di ba? May dahilan po yan. We have to trust the wisdom of the president. Hintayin lang po natin. Yun ang sinasabi lang natin. Medyo nakakamiss lang yung presence ngayon ni General Torre dahil bibihira natin siya makita. Samantalang noon, very active talaga. Philippine National Police, very active. May malapit na. May upcoming program sila. Itong launching ng 911. Siyempre, dito mo talaga mamimiss yung full launch na ito, no? Ng 911, yung Unified 911. Hintayin po natin yan. So, hintay tayo, ka-coffee, kung ano mangyayari dyan sa pagbabalik ni General Torre. Nakalive lang po ito. Anyway, sige. Dito tayo sa sinasabi ko sa inyo na September 23, magaganap na po yung kauna-unahang hearing ni Digong dyan sa International Criminal Court. First time ito babasahan siya ng confirmation of charges. Ang masaklap ngayon, may mga biktima, ka-coffee, na dadyan mismo sa hearing. Naku, ang tanong, paano haharapin ni Digong yung mga biktima na yan? Masakit para kay Digong yan, ha? Dati kang presidente ng Pilipinas, ayan yung mga biktima mo, nasa harap mo, mga constituents mo. Nireklamo ka hindi sa Pilipinas, sa International Criminal Court dahil sa tingin nila wala silang mapapala sa korte ng Pilipinas during your administration. At tinanggap na ng ICC. Ito headline ng Manila Times. 15 drug war victims cleared to join Duterte's ICC case. Tinanggap na sila ng ICC. Pwede na silang lumahok dito sa kaso na yan. Ibig sabihin vetted na yan. Inaral na sila. The International Criminal Court has cleared 15 drug war victims to join the proceedings against former President Rodrigo Duterte, who is detained at The Hague awaiting trial for crimes against humanity in connection with the blood campaign against illegal drugs. Yan siya dyan. Now, paano nyo patutunayan yan? Yung kampo ni Digong na gawa-gawa lang lahat yan. Paano naging gawa-gawa yan? Ayan mismo yung mga biktima. Nasa harap ni Digong sa hearing na yan. Ayan yung mga pamilya ng biktima. May mga videos, may mga CCTV footage. Diba? Natinukhang talaga yung mga yan, walang kalaban-laban. Nakikita mismo sa mga video, nililihis ng pulis yung camera, yung CCTV para hindi maaktuhan yung pagtsugi nila doon sa mga suspect. Actually, iba na pagkakamalan lang. Yung iba, totoong suspect. Paano siya sabihin na gawa-gawa lang yung kaso na yan kay Digong? Sige, sabihin niyo yan sa harap ng mga biktima. Kung hindi kayo bakbakan ng mga biktima, sabihin niyo gawa-gawa lang yan. Nandiyan mismo sa harap ninyo. Iba rin kasi yung presensya ng mga biktima o pamilya ng biktima na nandiyan sa korte, di ba? As compared na nandiyan lang sa papel, yung kanilang mga affidavit. Iba pa rin talaga yung nasa harap mo. Kung makonsensya si Digong dyan, sa bagay, si Digong hindi naman siya tumututol. Sabi niya nga, destiny niya yan eh. Kung bakit nandiyan siya sa ICC, yan po ay kanyang kapalaran.
Yan yung kanyang destiny, no? Itong mga DDS lang naman ang ayaw at hindi matanggap yan na ginawa talaga ni Digong yung kalokohan na yan. The ICC registry, which conducts non-judicial activities such as security, interpretation, outreach, and support for the court, submitted 25 applications for victim participation, classifying 15 as Group A, indicating that the applicants clearly qualified as victims within the scope of the case. Kumbaga, nasala na, ka-coffee. O kung may 25 na applicants, o tao yan siguro, or grupo, basta 25 applications yan, yung 15, ayan, classified as Group A. Cleared na. O pwede na sila, accepted na sila ng ICC. Pwede na silang lumahok sa proceedings. Naku, 15 yan ha. Sabihin natin pumalpak yung storya ng isa. O pumalpak yung kaso ng isa, hindi matibay yung ebidensya. May pangalawa pa. O pumalpak ulit yan, may pangatlo, may pangapat, panglima. Talaga matutuluyan si Digong. Talagang dyan na lang talaga siya mabubulok. Diyan sa International Criminal Court. Wala na siya kakamutin dyan. Ang dami niya. O 15 yan ha. Marami pa yan. May mga paparating pa yan. I think batch 1 pa lang ng application yan. The 10 other applications were classified as Group B, meaning they fall outside the temporal or material scope of the alleged crimes. The registry submission was filed ahead of the confirmation of charges hearing na nakaschedule po sa September 23. The victims' participation and the reparation section or BPRS had registered a total of 322 applications. Biruin mo, napakarami, 322 applications. Kahit sabihin natin 50% lang ang lumusod dyan sa 352 o 161, tama ba? 322, 150, o 161. Napakarami na. Paano nyo pasisinungalingan yung 161 na yan? Assuming 50% lang ang lumusot dyan. O, sabihin nyo ngayon, fake news yan. Gawa-gawa lang yan. Dito sa 322 applications, hindi po kasama dito yung mga duplicates and withdrawn requests resulting in 304 applications assessed for participation. Naku, ang dami. 304. Ilan lang wala? 18 lang. Of these, 15 Group A applications represent 29 persons who demonstrated verified identity, proof of harm, and a direct connection to alleged crimes committed during Duterte's anti-drug campaign, which tumugi sa at least 6,000 people between November 1, 2011 to March 16, 2019. Oh. Natatandaan ninyo ka-coffee noon na parang tinututulan nila na parang higpitan natin yung qualifications ng mga biktima o pamilya ng biktima. Dapat daw lahat may passport, dapat daw lahat may national ID, etc. Natatandaan nyo yung issue na yan? Tinutulan din natin yan Kasi itong mga biktima na to, karamihan dyan mahihirap. Walang passport yung mga yan. Yung iba dyan walang national ID at alam nyo naman na pumalpak yung national ID na yan. Hindi na-deliver on time yan. Yung iba, until now, hindi pa nila natatanggap yung national ID na yan. So ang ginawa ng kampo ni Duterte dyan, diniskartehan nila yan Para kaunti lang yung lumusot na participants, higpitan natin yung qualifications. So hindi sila pinanigan dyan ng korte. O yan, kaya ganyan karami. O 304, biruin mo 304 ang assessed na. Assessed for participation. Yung 15 cleared na. Ibig sabihin, and I think I suppose, makikita natin sila sa September 23 hearing. Yari sila dyan. The confidential annex accompanying the registry's filing explains why Group B applications did not meet the criteria. Group C applications for which the registry could not make a clear determination were transmitted separately on August 20. Sige, marami-rami pa yung Group C na yan Mahaba-habang proseso pa yan para masuri sila at mabusisi. Paano kung may mga lumusot pa dyan? At umusad na yung hearing na yan sa September 23, syempre yung iba mabubuhayan ng loob. No, I have to stand up against this former president. Di ba? Pag nakita na nila yung dating presidente na nakatayo na dyan, doon yung iba naman baka maawa kasi sobrang payat na tapos hinihiring pa. Pero hindi, kailangan may managot dyan. 30,000 na tao natukhang. Imposibleng hindi planado yan. Imposibleng hindi orchestrated yan. Malinaw na malinaw yan. Meanwhile, the Office of the Public Counsel for Victims or OPCV opposed a registry proposal that would allow it to monitor lawyers representing victims. In a public filing on Saturday, Principal Counsel Paulina Masida presented the OPCV's observations on the registry's August 20 report regarding the organization of common legal representation for victims in the Philippines situation. Anyway, sige, problema na nila yan at hindi pa natin problema yan kasi more of ito ay procedural issue yan dyan sa International Criminal Court kung paano nila bubusisihin itong mga applicants nag-a-apply. Pero ang malinaw ngayon, uusad na yan sa September 23. Unless, biglang magkaroon ng ruling na may lumabas na desisyon na ginagrant itong interim release. Kasi pending na rin yan Up for decision making na rin yan Yung nag-request yung kampo ni Digong ng interim release na nabulilyaso din yan Kasi nung una, may request sila and then hindi na-grant yan. Dahil, di ba, may nag-withdraw daw, allegedly, nag-withdraw itong bansa na supposedly tatanggap kay Digong. Di ba? Hindi natuloy yan. Ngayon, nandiyan din po, nakabinbin yung request nila for interim release. Pero hindi naman katanggap-tanggap yan para sa ICC na hindi mo pa nababasahan ng confirmation of charges, i-grant mo na agad itong interim release. So mukhang malabo-labo ka-coffee na mangyayari yung mag-grant yung interim release. So antabay tayo ka-coffee sa September 23. For sure,
ang mga DDS, pinaghahandaan na nila yan. Sa ibang bansa din sa Dahig, may mga plano din sila. Kasi mismo mga kamag-anak ni Digong, they urge the public, the DDS, to gather, no? At ipagsisigaw ang suporta nila kay Tatay Digong. So kung sa ibang bansa yan, gagawin nila yan. Dito sa Metro Manila, malamang, o sa Pilipinas, gagawin din po nila yan para ipagpakita ang suporta kay Digong. And hopefully, by that time, nakabalik na si General Torre. No? Oy, good news yan, di ba? Kung nasa PNP na ulit si General Torre, malaking bagay po yan dahil malaki po ang kanyang magagawa para tutulan itong mga kilos protesta na ito ng mga DDS.